7 taon kong binayaran ang utang na loob gamit ang aking dugo para lamang tawaging baog na manok. Habang ako'y nagpapakaalila sa kanilang mansyon, nagpapakasarap ang asawa ko sa higaan ng kanyang kabit. Wala siyang silbi, ang walang awang sambit ni Waldo. Ngunit nagkamali sila ng kinalaban. Ang babaeng nagtayo ng kanilang yaman ang siya ring magpapabagsak nito. Handa na ba silang masunog sa sariling kasakiman? Wala siyang silbi kundi ang perang galing sa kumpanya niya, Waldo. 7 taon na, pero hanggang ngayon, hindi man lang niya mabigyan ng tagapagmana ang pamilya natin. Para siyang baog na manok na sumusumpa sa ating lahi. Ang boses ni Doña Winona ay umaling-awngaw mula sa siwang ng pinto ng aklatan, kasing talim ng isang mantsa na mahirap tanggalin sa puting tela. Sa kabilang dako ng dingding, sa loob ng maliit at madilim na laundry room, napatigil ang kamay ni Walani. Hawak niya ang mabigat na plansa, maingat na pilit pinapatag ang bawat himaymay ng paboritong polo ni Waldo. Ang bango ng pinalambot na tela ay humahalo sa amoy ng kanyang pagod, isang pagod na 7 taon niyang dinala ng may ngiti. Pinili niyang gawin ito, ang magpakababa mula sa kanyang tungkulin bilang CEO ng isang malaking kumpanya ng tela para lamang maramdaman na siya ay isang asawa sa loob ng mansyong ito. Ngunit ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang biyenan ay tila mga bubog na bumabaon sa kanyang balat. "Ma, stop it! Baka may makarinig sa inyo!" ang mahinang sagot ni Waldo, ngunit walang bakas ng pagtatanggol sa kanyang asawa. May tunog ng pagbukas ng alak at ang pag-untog ng baso sa lamesa bago muling nagsalita ang lalaki. "I know, Ma. To be honest, nandidiri na rin ako sa kanya. I only tolerate her because we need her signature. Kapag nakuha ko na ang kontrol sa shares niya, hindi na natin kailangan pang magkunwari. My Winda is pregnant at doon sa kanya, nararamdaman ko ang pagiging tunay na lalaki. Hindi tulad kay Walani na parang laging kompetisyon ang tingin sa akin dahil siya ang nagbabayad ng lahat ng luho natin." Ang bawat kataga ay tila isang malakas na sampal na hindi nag-iwan ng bakas sa pisngi, kundi sugat sa kaluluwa. Ang kamay ni Walani na humahawak sa mainit na plansa ay nagsimulang manginig. Hindi niya namalayan na nananatili na itong nakadiin sa puting polo, hanggang sa ang amoy ng nasusunog na hibla ay humaplos sa kanyang ilong. Ang usok na marahan na pumailan lang mula sa nasirang damit ay tila simbolo ng kanyang 7 taon na sakripisyo, isang puting pangarap na ngayon ay nagiging uling na. Nararamdaman ni Walani ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Tila may mga tinik na nakabara rito na pumipigil sa kanyang huminga. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa nasusunog na tela, ngunit wala siyang mailuwal na luha. Ang sakit ay masyadong malalim para sa simpleng pag-iyak. Ang kanyang puso ay tumitibok ng may kabigatan. Bawat pintig ay tila isang martilyo na dumidiin sa kanyang dibdib. Unti-unti niyang binitawan ang hawakan ng plantsa at ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang sariling palad hanggang sa maramdaman niya ang malagkit at mainit na likido ng kanyang sariling dugo. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng laundry room, isang dahan-dahang paggalaw ng pinto ang nagpabaling sa kanyang pansin. Doon nakatayo si Manang Rosa, ang matandang kasambahay na tanging nakasaksi sa kanyang lihim na pagdurusa. Ang mga mata ng matanda ay puno ng pighati at awa. Hindi ito nagsalita, sa halip ay mabilis na lumapit at hinugot ang saksakan ng plansa mula sa dingding bago pa man tuluyang magliyab ang silid. Ang paghaplos ni Manang Rosa sa nanginginig na balikat ni Walani ay ang tanging init na hindi nakakasunog sa gabing iyon. Tumingin si Walani sa kanyang palad na may bakas ng dugo, pagkatapos ay sa nasunog na polo ng asawa. Ang kanyang isipan ay tila isang malawak na disyerto, tuyo at walang buhay. Ngunit sa ilalim ng lahat ng pighati, may isang malamig na katanungang nagsimulang bumuo sa kanyang diwa. Kasing lamig ng bakal at kasing talim ng kidlat. Hanggang kailan ko ba dapat bayaran ang isang utang na loob na kinitil na ang aking pagkatao?
Kung ang pag-ibig ay naging isang negosyo kung saan ako lamang ang nalulugi, hindi ba panahon na upang bawiin ko ang lahat ng aking ipinuhunan? Nakatayo si Walani sa gitna ng silid, isang estatwa ng pait at vovun. Sa labas ang langit ay nagsisimulang magdilim, nagbabadya ng isang unos na hindi lamang magdadala ng ulan, kundi maglilinis sa lahat ng dumi ng nakaraan. Ang sinag ng araw na tumatago sa malalaking bintana ng silid kainan ay tila walang dala kundi isang malamig na katotohanan, kabaligtaran ng mainit na kape na usok lamang ang kayang ibigay na ginhawa. Sa kabila ng marangyang hapag na puno ng sari-saring pagkain, ang hangin sa loob ng mansyon ay nanatiling mabigat, tila may nakabantay na anino sa bawat sulok. Maingat na inilapag ni Walani ang kanyang mga kamay sa ilalim ng lamesa, pilit na itinatago ang hapdi ng paso sa kanyang palad na binalot niya ng manipis na benda. Ang bawat tibok ng kanyang sugat ay tila sumasabay sa kaba ng kanyang dibdib habang pinagmamasdan ang kanyang biyenan. Walani Hija, kailangan nating pag-usapan ang budget para sa grand fiesta ng pamilya. Ang panimula ni Doña Winona. Habang marahang hinihiwa ang kanyang pagkain, ang tunay na tunog ng kutsilyo na humahaplos sa porselana ay tila nagpapahiwatig ng kanyang pagiging dominante. This year, we need to be more grand. Hindi pwedeng mapahiya ang pangalan ng mga Winona sa harap ng mga investors. I was thinking, at least 5 million pesos will do for the initial preparations. I'm sure hindi naman malaking bagay iyon para sa kumpanya mo, di ba? Hindi agad nakasagot si Walani. Ang kanyang paningin ay nanatili sa kanyang tasa, pinagmamasdan ang sariling refleksyon sa itim na likido. Bago pa man siya makapagsalita, naramdaman niya ang isang kamay na humawak sa kanyang balikat. Isang haplos na dati ay nagbibigay sa kanya ng lakas, ngunit ngayon ay nagdudulot lamang ng panginginig ng kanyang kalamnan. Hon, don't worry too much about the office. Ako na ang bahala sa logistics venture na sinasabi ko sa iyo. Ang malambing na boses ni Waldo ay pumasok sa usapan at hinalikan niya ang pisngi ni Walani na tila ba wala siyang sinabing masama kagabi. I just need the investment fund we talked about. It's a big opportunity, Walani. Isipin mo na lang, para rin ito sa kinabukasan nating dalawa. Para kapag nagka-baby na tayo, stable na ang lahat. Ang salitang baby ay tila isang laso na dahan-dahang kumalat sa sistema ni Walani. Gusto niyang isigaw ang lahat ng narinig niya sa laundry room, gusto niyang itanong kung paano nito nagagawang magsinungaling habang nakatingin sa kanyang mga mata. Ngunit ang boses ni Doña Winona ay muling umalingaw-ngaw, mas matigas at puno ng panunumbat. Huwag mong kalimutan, Walani, na kung hindi dahil sa aking Nestor, ay matagal nang naging abo ang kumpanya ng tela ng iyong ama. Isang malaking utang na loob ang utang mo sa amin. Ang maliit na halagang hinihingi namin para sa dangal ng pamilya ay barya lang kumpara sa buhay na ibinigay namin sa iyo. Ang mga mata ng matanda ay nanatiling nakatitig sa kanya, walang kukurap, tila tinitimbang ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Nanatiling tahimik si Walani. Ang kanyang mga kuko ay muling bumaon sa binalot na palad. Hinahayaang ang hapdi ang maging angkla niya sa realidad. Sa gitna ng tensyon, naramdaman niya ang isang marahang pagtama sa kanyang tuhod sa ilalim ng lamesa. Ang kanyang hipag na si Wena ay pasimpleng inabot ang isang maliit at lukot na papel. Tinitigan siya nito ng may halong lungkot at babala bago muling ibinaling ang atensyon sa pagkain. Nang matapos ang almusal at makabalik sa kanyang sariling silid, nanginginig ang mga kamay ni Walani habang binubuksan ang lukot na papel. Ito ay isang resibo mula sa isang kilalang OBGYN clinic sa lungsod. Sa itaas ng dokumento, malinaw na nakasulat ang pangalan ng pasyente, Winda Santos. Sa ilalim nito ay ang petsa ng susunod na check-up at isang maikling mensahe na isinulat ni Wena sa likod. Winda is pregnant. At bukas, ipapakilala siya ni Mama sa bahay bilang bagong guest. Mag-ingat ka, ate. Napaupo si Walani sa gilid ng kama, ang kanyang paningin ay nagdilim, habang ang mga salita sa papel ay tila sumasayaw sa harap ng kanyang mga mata. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog
mahapdi at nakakasakal. Ang mansyong ito na 7 taon niyang itinuring na tahanan ay dahan-dahang nagiging isang malaking kabaong na pilit siyang inililibing ng buhay. Kinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na tinipa ang pangalan ng doktor na nasa resibo. Habang hinihintay ang paglo-load ng impormasyon sa screen, ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, bawat pintig ay tila isang babala. Hanggang kailan siya magpapanggap na bulag? Hanggang kailan niya hahayaang ubusin siya ng mga taong itinuring niyang pamilya? Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang buntong hiningang puno ng determinasyon na hindi na kailanman muling magiging biktima. Ang langit sa gabing iyon ay tila isang telang itim na pinunit ng matatalim na kidlat, at ang bawat patak ng ulan na humahampas sa semento ay kasing lamig ng mga lihim na baon ni Walani sa kanyang dibdib. Pagod mula sa kumpanya, ang tanging hangad niya ay ang katahimikan ng kanyang silid, ngunit pagdating niya sa harap ng mansyon, ang kanyang mundo ay tila muling gumuho sa isang mas masakit na paraan. Sa gitna ng maputik na damuhan, sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan, nakita niya ang isang pamilyar na anino. Ang antique wooden loom ng kanyang ama, ang makina sa paghahabi na naging saksi sa bawat pangarap at pawis ng kanyang pamilya bago pa siya naging CEO ay nakahandusay at basag-basag. Ang mga mahahalagang sinulid na dati ay maayos na nakahabi ay ngayon ay punit-punit na at nakasabit sa mga sirang kahoy, tila mga sugat na ayaw humilom. Anong ginagawa nito rito? Ang boses ni Walani ay halos hindi lumabas sa kanyang lalamunan, nanginginig sa gitna ng lamig at matinding pighati. Tumakbo siya patungo sa sirang makina, lumuhod sa putikan, at pilit na niyakap ang mga basag na bahagi nito na parang isang malamig na bangkay. Ipinatapon ko na ang mga basurang iyan, Walani. Masyadong masikip sa guest room at kailangan nating paluwagin ang espasyo para sa isang espesyal na panauhin. Ang matigas na boses ni Doña Winona ay nanggaling sa itaas ng balkonahe. Nakatayo ang matanda doon, payapang humihigop ng tsaa, habang pinapanood ang pagdurusa ng kanyang minugang sa ilalim ng ulan. Huwag kang mag-inarte dahil lamang sa ilang pirasong lumang kahoy. Makakabili ka naman ng bago, hindi ba? Total, ikaw naman ang CEO. Ma, ito ang huling alaala ni Papa sa akin. Ito ang puso ng kumpanya namin, ang sagot ni Walani. Ang kanyang mga luha ay naghahalo na sa tubig ulan, hindi na malaman kung alin ang galing sa langit at alin ang galing sa pusong unti-unting namamatay. Tumingin siya kay Waldo na nakatayo sa likod ng kanyang ina, umaasang may kahit katiting na awa sa mga mata nito. Waldo, please, tulungan mo akong ipasok ito sa loob. Ngunit iniwas ni Waldo ang kanyang paningin. Wala ning kailangan nating mag-adjust, intindihin mo naman si Mama. Magkakaroon na tayo ng tagapagmana at kailangan ng komportableng lugar para sa magdadala ng anak ko. It's just wood, Walani. Stop being so dramatic. Sa sandaling iyon, tila may isang malakas na tunog ng pagkabasag sa loob ng dibdib ni Walani. Mas malakas pa sa anumang kulog na narinig niya sa gabing iyon. Ang bawat hibla ng utang na loob na nagtali sa kanya sa pamilyang ito sa loob ng 7 taon ay tila napatid ng sabay-sabay. Ang kanyang pagmamahal ay naging abo at ang kanyang pasensya ay naging yelo. Hindi na niya naramdaman ang lamig ng ulan, kundi ang isang nag-aapoy na determinasyon na hindi na kailanman muling magpaapi. Habang nakaluhod siya sa putikan, bumukas ang malaking gate ng mansyon. Isang marangyang sasakyan ang dahan-dahang pumasok at huminto sa kanyang tapat. Ang tunay na tunog ng pagbukas ng pinto ay tila isang hudyat ng bagong digmaan. Bumaba mula sa sasakyan si Winda, nakasuot ng isang mamahaling silk dress na pilit na itinatago ang kanyang nakaumbok na tiyan. Lumapit ito kay Walani, may hawak na payong at isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hi Walani! I hope you don't mind, pero dito muna ako titira sa mansyon ni Waldo. Sabi kasi ni Doña Winona,
Mas mabuti kung dito ako aalagaan para sa baby namin. Ang malambing ngunit nakakalason na boses ni Winda ay humalo sa ihip ng hangin. Napansin ni Walani ang isang kakaibang tupi sa gilid ng tiyan ni Winda nang umihip ang malakas na hangin. Isang tupi na tila hindi natural para sa isang tunay na nagbubuntis. Yumuko si Winda, sapat na para maramdaman ni Walani ang hininga nito sa kanyang tenga at bumulong ng isang pangungusap na tila isang sumpa. Ako na ang reyna rito mula ngayon, kaya bilisan mo nang umiyak dyan, pumasok ka na sa loob at linisin mo ang kwarto ko, asawa. Naiwang mag-isa si Walani sa gitna ng dilim at ulan, nakayakap sa mga basag na kahoy ng kanyang nakaraan, habang sa loob ng mansyon ay nagsisimula ng magdiwang ang mga taong kumuha sa kanyang dangal. Ngunit sa ilalim ng putikan at pait, isang bagong Walani ang nagsisimulang gumising. Isang Walani na hindi nalilingon sa nakaraan. Ang bawat hakbang sa loob ng kusina ay tila paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling para kay Walani. Ang bango ng sinangag at sariwang barako na humahalimuyak sa hangin ay tila naging lason sa kanyang pang-amoy habang pinapanood niya si Doña Winona na nakatayo ng tuwid, tila isang reyna na nag-uutos sa kanyang nasasakupan. Walani, Hija, pakibilisan ang pagluluto ng tinola. Siguraduhin mong sariwa ang manok at maraming malunggay. Winda needs all the nutrients for the baby. Alam mo naman, siya ang may dalala ng tagapagmana ng mga Winona. Ang utos ng matanda habang ang kanyang mga mata ay puno ng mapait na tagumpay. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay tila mga palaso na sadyang ibinabaon sa sugatang puso ni Walani. Walang imik na sumunod si Walani. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahati ang mga sangkap. Sa gitna ng kanyang pagtatrabaho, naramdaman niya ang presensya ni Waldo sa kanyang likuran. Hinawakan ng asawa ang kanyang siko, isang pagpindot na tila humihingi ng pangunawa, ngunit ang bawat daliri nito ay tila nag-iiwan ng bakas ng pagkamuhi sa balat ni Walani. Hon, please understand me. Ginagawa ko lang ito para sa atin. Ang bulong ni Waldo, ang kanyang boses ay puno ng mapanlinlang na lambing. Surrogate lang si Winda sa paningin ko. Kailangan nating magkaroon ng anak para tumigil na si Mama sa pangungulit. Once the baby is born, everything will go back to normal. We can still be a happy family, Walani. Konting tiis na lang. Tiningnan siya ni Walani, ang kanyang mga mata ay pagod at walang emosyon. Family Waldo, normal? Ang tawag mo ba sa pagpapatira ng ibang babae sa bahay natin ay normal? Ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ng diin na tila isang huling babala. Ngunit tila bingi si Waldo sa pighati ng kanyang asawa at tinalikuran lamang siya nito nang marinig ang tawag ni Winda mula sa kabilang silid. Dumating ang oras ng hapunan, isang sandali na dapat sana ay puno ng pasasalamat, ngunit naging entablado ng pang-aapi. Sa hapagkainan, inilagay ni Doña Winona ang pinakamasarap na bahagi ng ulam sa plato ni Winda. Nang tangkain ni Walani na kumuha ng kaunting sabaw, mabilis na tinabig ni Winona ang kanyang kamay, naging sanhi upang muntik nang mabitawan ni Walani ang sandok. Huwag mong hawakan yan, Walani. Iyan ay para lamang sa mga taong may pakinabang sa pamilyang ito. Kumain ka na lang ng kung anong matitira. Dahil iyon lang ang nararapat para sa isang babaeng hindi man lang makapagbigay ng bunga sa kanyang asawa. Ang mapanirang sabi ng matanda, habang si Winda ay lihim na nakangiti at nagpapakasarap sa pagkain. Matapos ang hapunan, inutusan ni Doña Winona si Walani na kumuha ng isang basong gatas para kay Winda. Habang naglalakad pabalik, tila nawalan ng balanse si Walani dahil sa pagod at nadulas ng bahagya sa makinis na sahig. Sa kanyang pagbagsak, aksidenteng nadaganan ng kanyang palad ang malaking tiyan ni Winda. Sa isang iglap, tila tumigil ang mundo para kay Walani. Ang kanyang mga daliri ay hindi nakaramdam ng init ng balat o ang malambot na laman ng isang nagbubuntis. Sa halip, naramdaman niya ang isang materyal na walang buhay. Isang bagay na tila gawa sa matigas na goma o silikon na malamig sa hipo. Mabilis na tumayo si Winda at nagkunwaring nasasaktan, habang si Waldo ay agad na sumaklolo at pinagalitan si Walani. Ngunit ang isipan ni Walani ay nanatili sa pakiramdam ng kanyang mga kamay.
Isang malaking kasinungalingan ang nasa harap niya. Nang gabi ring iyon, habang naglalakad si Walani sa madilim na pasilyo patungo sa kanyang silid, hinila siya ni Wena sa isang sulok. Ang mukha ng kanyang hipag ay puno ng takot. Ate, kailangang mag-ingat ka. May plano sina Mama at Waldo para sa iyo sa gabi ng Grand Fiesta. Hindi lang kumpanya ang gusto nilang kunin kundi ang tuluyang pagpapaalis sa iyo nang walang kahit anong natitira. Huwag kang magtitiwala sa kahit kanino sa bahay na ito. Ang mabilis na babala ni Wena bago ito mabilis na naglakad palayo. Nanatiling nakatayo si Walani sa dilim, ang kanyang puso ay tumitibok ng may bagong layunin. Nilapitan niya ang bintana at tiningnan ang gate ng mansyon. Sa ilalim ng madilim na liwanag ng buwan, nakita niya si Winda na palihim na lumabas at lumapit sa isang lalaking nakauniporme ng ospital. May iniabot si Winda na isang makapal na sobrang puno ng pera. At ang palitan ng kanilang mga ngiti ay tila isang kumpirmasyon ng lahat ng hinala ni Walani. Ang bawat barya na kumakalansing sa loob ng sobrang iyon ay tila tunog ng pagguho ng tore ng kasinungalingan na itinayo ni Waldo at Doña Winona. At sa gitna ng kadiliman, isang malamig na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Walani. Ang silid ng opisina ng doktor ay nababalot ng isang uri ng katahimikan na tila ba ang mismong hangin ay natatakot gumalaw. Sa loob ng ilang sandali, tanging ang tunog ng paglipat ng mga pahina ng dokumento at ang mahinang pag-ikot ng bentilador sa kisame ang naririnig. Nakaupo si Walani sa tapat ng doktor. Ang kanyang likod ay tuwid na tuwid, at ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng bakal na hindi matitinag. Ginagamit niya ang lahat ng kanyang awtoridad bilang isang makapangyarihang CEO upang makuha ang katotohanang matagal nang ipinagkakait sa kanya. Sabihin mo sa akin ang totoo, doktora. Ang boses ni Walani ay mahina ngunit may bigat na tila isang huling hatol. Alam nating dalawa na ang perang ibinayad sa iyo ni Winda Santos ay hindi sapat upang protektahan ang iyong lisensya kapag nalaman ng publiko ang anomalya sa mga ultrasound records na ito. Ang doktor ay napayuko, ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang pinaglalaruan ang dulo ng kanyang stethoscope. Sa isang malalim na buntong hininga, inilabas nito ang isang itim na folder mula sa ilalim ng kanyang mesa. Sa loob niyon ay ang tunay na talaan, isang patunay na ang bawat larawan ng sanggol na ipinagmamalaki ni Winda ay hiram lamang mula sa ibang pasyente. Ngunit hindi doon natatapos ang lahat. Inabot ng doktor ang isa pang papel, isang medical record na may pangalang Waldo Winona. Nang mabasa ni Walani ang nakasulat, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Isang mapait na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi habang ang kanyang puso ay kumikirot sa sobrang galit. Si Waldo ay baog. Ang lalaking 7 taon siyang tinawag na baog na manok. Ang lalaking nagpahirap sa kanyang kalooban dahil sa kawalan ng anak ay siya palang walang kakayahang bumuo ng buhay. Ang bawat pangungutya at bawat sampal ng salita na tinanggap niya mula kay Doña Winona ay tila naging isang malaking kabalintunaan na ngayon ay nagdudulot sa kanya ng hilahil at matinding pandidiri. Pag-uwi sa mansyon, nanatiling tahimik si Walani. Ngunit ang kanyang isipan ay tila isang malaking makina na mabilis na naghahabi ng isang masalimuot na bitag. Habang dumadaan siya sa tapat ng silid-aklatan, narinig niya ang mahinang pag-uusap ni Doña Winona at Waldo. Ang tunog ng pagbukas ng isang bote ng alak ay sinundan ng masayang halakhak ng kanyang asawa. "Everything is set, ma?" ang masiglang sabi ni Waldo. "Sa gabi ng Grand Fiesta, pipilitin natin si Walani na pirmahan ang deed of assignment. Sasabihin natin na para ito sa kapakanan ng bata at ng kumpanya. Once she signs it, we can finally kick her out of this house. Hindi na natin kailangan ang kanyang pagiging maawain." "Mabuti naman, anak," ang sagot ni Doña Winona. Ang kanyang boses ay puno ng kasakiman. "I cannot wait to see her face when she realizes she has nothing left." Pagkatapos ng lahat ng pagtitiis natin sa kanya, panahon na para tayo naman ang makinabang ng husto. Hindi na tinapos ni Walani ang pakikinig. Dumiretso siya sa kanyang silid
at tinawagan ang kanyang pinakatiwalang sekretary. I want you to prepare the special flash drive. Ang utos niya, ang bawat salita ay may diin ng paghihiganti. Make sure it is inserted into the technical booths system before the main program starts. Walang dapat makaalam nito. I want the world to see the true face of the Winona family. Dumating ang araw ng grand fiesta. Ang mansyon ay napupuno ng malalakas na ilaw, mga mamahaling bulaklak, at ang amoy ng pinakamasasarap na pagkain na niluto para sa mga prestihiyosong panauhin. Nakasuot si Walani ng isang simpleng asul na trahe, ngunit ang kanyang ganda ay nangingibabaw, tila isang tahimik na dagat bago ang isang dambuhalang unos. Sa gitna ng kakahuyan ng mga tao, lumapit siya kay Doña Winona. Maingat niyang inayos ang mamahaling kwintas sa leeg ng matanda, isang haplos na tila ba puno ng pagmamahal. Ang tunog ng paglak ng clasp ng kwintas ay tila isang hudyat na wala nang balikan. Tinitigan niya ang kanyang biyenan sa mga mata, ang kanyang ngiti ay matamis, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling kasing talim ng kidlat. Napakaganda niyo po ngayong gabi, ma, ang bulong ni Walani. Ang kanyang hininga ay humahaplos sa tenga ng matanda. Sana ay maging masaya kayo sa mangyayari mamaya, dahil ito na ang gabing hinding-hindi niyo malilimutan. Tumalikod si Walani at naglakad patungo sa gitna ng bulwagan. Ang tunog ng kanyang mga takong sa makintab na sahig ay tila isang martilyo na tumatama sa pako ng kabaong ng mga Winona. Ang bawat pagbati ng mga panauhin ay tinatanggap niya ng may dignidad, habang sa loob ng kanyang dibdib, ang bawat pintig ng kanyang puso ay nagsasabing malapit na ang katapusan ng kanyang pagdurusa. Ang mga ilaw sa paligid ay unti-unting lumabo habang ang spotlight ay tumutok sa entablado. Nakita ni Walani si Waldo na nakatayo doon, may hawak na baso ng champagne at isang papeles na tila ba hawak na nito ang kanyang buong kapalaran. Ngunit sa likod ng entablado, sa madilim na sulok ng technical booth, isang maliit na pulang ilaw mula sa flash drive ang nagsimulang kumurap-kurap. Isang babala ng isang lihim na handa nang sumabog sa harap ng lahat. Ang bulwagan ay mistulang isang palasyong yari sa ginto at mga sariwang bulaklak kung saan ang bawat sulok ay kumikinang sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier. Ang amoy ng mamahaling pabango at ang tunog ng mga basong kristal na nag-uumpugan sa ere ay nagbibigay ng impresyon ng isang perpektong gabi para sa mga piling tao sa lipunan. Nakatayo si Walani sa gilid, ang kanyang asul na trahe ay tila isang kalmadong karagatan sa gitna ng naglalakihang alon ng mga taong nakapaligid sa kanya. Bawat bati ng congratulations at bawat ngiting ipinupukol sa kanya ay tinatanggap niya ng may pilit na kuryente sa kanyang mga labi, habang sa loob ng kanyang dibdib ay may isang bagyong naghihintay na lamang pakawalan. Dahan-dahang umakyat sa gitna ng entablado si Doña Winona, hawak ang mikropono na tila ba ito ay isang setro ng kapangyarihan. Ang kanyang muka ay puno ng pekeng kagalakan, isang maskarang 7 taon na niyang isinusuot sa harap ng kanyang manugang. Ang kanyang boses ay umaling-awngaw sa buong silid, kasing tamis ng pulot ngunit kasing pait ng apdo para sa mga nakakaalam ng katotohanan. Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat. Ngayong gabi, hindi lamang natin ipinagdiriwang ang yaman at kasaysayan ng pamilya Winona, kundi pati na rin ang kadakilaan ng aming pinakamamahal na si Walani. Ang panimula ng matanda, habang itinuturo si Walani na nasa baba ng entablado. Pinasasalamatan ko ang aking manugang for being so understanding and supportive. Alam niyo naman, ang pamilya ay higit pa sa kumpanya. At ngayong gabi, Walani has a very special announcement that will secure the legacy of our clan. Umakyat si Waldo sa entablado, dala ang isang makapal na folder at isang pluma. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. Tila nakikita na niya ang kanyang sarili bilang hari ng imperyong hindi naman siya ang nagtayo. Lumapit siya kay Walani at inakbayan ito, isang haplos na nagpadama kay Walani ng matinding pangingilabot at pandidiri. Hon, this is the moment we've been waiting for. Ang bulong ni Waldo sa kanyang asawa, sapat na upang marinig ng mga nasa malapit. Please sign these papers.
Ipinahayag ko na sa lahat na ibibigay mo na ang posisyon mo bilang CEO upang makapagpahinga ka at pagtuunan ng pansin ang pagbubuntis nyo ni Winda, ang ating surrogate, para ito sa future ng baby natin, Walani. Just sign here and everything will be perfect. Nanatiling nakatayo si Walani sa gitna ng entablado, ang lahat ng mata ng mga investors at mga kilalang tao ay nakatitig sa kanya. Ramdam niya ang init ng mga spotlight na tila ba sinusunog ang kanyang balat. Hindi siya gumalaw, hindi rin siya kumuha ng pluma. Sa halip, lumingon siya sa kinaroroonan ni Wena sa gilid ng control booth. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, isang tahimik na kasunduan na binuo sa gitna ng pagdurusa. Isang marahang pagtango ang ibinigay ni Walani. Biglang nawala ang lahat ng ilaw sa bulwagan. Ang matatandang chandelier ay namatay, at ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa lahat. Maririnig ang mahihina at nagtatakang boses ng mga panauhin sa gitna ng kadiliman. Ngunit bago pa man makapagsalita si Doña Winona, ang dambuhalang LED screen sa likod ng entablado ay biglang nagliwanag. Imbes na ang video ng kasaysayan ng mga Winona ang lumabas, bumulaga sa paningin ng lahat ang mga dokumentong hindi kailanman dapat naging pampubliko. Ang mga bank statements na nagpapakita ng paglipat ng milyon-milyong piso mula sa kumpanya ni Walani patungo sa personal na account ng isang nagngangalang Winda Santos ay isa-isang lumabas. Kasunod nito ang mga larawan ni Waldo at Winda na magkayakap sa loob ng isang mamahaling restaurant, nagtatawanan habang hawak ang mga regalong binili gamit ang perang pinaghirapan ni Walani. Ang bulong-bulungan sa buong silid ay tila isang mabilis na apoy na kumakalat. Ang muka ni Waldo ay naging kasing puti ng papel, habang ang folder sa kanyang kamay ay dahan-dahang bumagsak sa sahig. Ang mga papel sa loob nito ay nagkalat sa ibabaw ng entablado. Sinubukan ni Doña Winona na sumigaw sa mga technician na patayin ang screen, ngunit tila nawalan siya ng boses sa tindi ng kahihiyan. Hindi doon natapos ang palabas. Pagkatapos ng mga larawan, isang audio recording ang nagsimulang tumugtog sa buong sound system ng mansyon. Isang boses ng lalaki, matigas at puno ng takot, ang narinig ng lahat. Iyon ang boses ng doktor na kinausap ni Walani. Peke ang bawat ultrasound record na ibinigay ko kay Winda Santos. Binayaran ako ni Waldo at Doña Winona upang gumawa ng pekeng ebidensya ng pagbubuntis. Ang totoo, walang sanggol na darating. Ang lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan upang pilitin si Walani na isuko ang kanyang kumpanya. Ang huling mga salita ng doktor ay tila umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng bulwagan, paulit-ulit na tumatama sa pandinig ng mga tao. Peke, peke, peke. Ang katahimikan pagkatapos ng recording ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Nakatayo si Walani sa gitna, ang kanyang muka ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang uri ng liwanag na nagmumula sa isang pusong sa wakas ay nakalaya na. Ang bawat hininga sa loob ng malawak na bulwagan ay tila nagmula sa isang iisang baga, mabigat at punong-puno ng pagkabigla. Ang katahimikang sumunod sa boses ng doktor ay kasing pait ng isang sumpa na nanunuot sa bawat buto. Nakatayo si Walani sa gitna ng entablado, ang kanyang muka ay kasing ningning ng marmol, walang bakas ng panghihina sa kabila ng dambuhalay pagtataksil na bumabalot sa kanyang buhay sa loob ng 7 taon. Sa kabilang panig, ang muka ni Winda ay nawalan ng kulay, tila isang bangkay na pilit binibihisan ng buhay. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na hinahawakan ang kanyang tiyan. Ang tiyan na ngayon ay alam na ng lahat na isang malaking panlilinlang lamang. Si Waldo naman ay nakatitig sa sahig. Ang bawat butil ng pawis sa kanyang noo ay tila naging lason na nagpapaalala sa kanyang sariling kaduwagan. Walang hiya ka, sinisiraan mo lang kami. Ang matinis na boses ni Doña Winona ay bumasag sa katahimikan. Iniaangat niya ang kanyang nanginginig na kamay upang dampian ng isang malakas na sampal ang pisngi ni Walani, isang huling pagtatangka na bawiin ang kanyang bumabagsak na dangal. Ngunit bago pa man dumapo ang palad sa balat,
Mabilis itong nasalo ni Walani sa gitna ng hangin. Ang higpit ng pagkakahawak niya sa pulso ng biyenan ay tila isang bakal na kandado na hindi matitinag. Tapos na ang 7 taon ng pagiging alipin ko sa inyong mga utang na loob, Doña Winona. Ang boses ni Walani ay mahina, ngunit bawat salita ay may diin ng isang malakas na kulog. Hindi na ako ang babaeng maaari niyong yapak-yapakang muli dahil lamang sa nakaraan. Ang kamay na ito na dati ay nagpapalamon sa inyo, ay siya ring kamay na tatapos sa inyong kasinungalingan. Binitiwan ni Walani ang kamay ng matanda ng may matinding pandidiri. Tumingin siya kay Waldo na tila isang asong basang-basa sa ulan sa gitna ng entablado. At ikaw, Waldo, ang katotohanang matagal mong itinago kahit sa sarili mo. Hindi ka tunay na lalaki, hindi dahil sa wala tayong anak, kundi dahil wala kang paninindigan. Ikaw ay baog, Waldo. Ang bawat pang-aalipusta mo sa akin sa loob ng 7 taon ay pagtatakip lamang sa sarili mong kapansanan. Sinong ama ng hangin sa tiyan ng kabit mo? Isang hangin na gawa sa silikon at kasinungalingan? Ang mga panauhin ay nagsimulang magbulungan. Ang tunog ng kanilang mga boses ay tila isang malakas na agos ng tubig na bumabaha sa bulwagan. Dahil sa matinding gipit at takot, biglang bumaling si Winda kay Waldo. Siya ang may kasalanan. Si Waldo ang nag-utos sa akin na gawin ito. Sabi niya, ito lang ang tanging paraan para makuha ang pera ni Walani dahil naghihirap na raw ang pamilya niyo. Waldo, don't leave me like this. What? No, ma'am, siya ang may idea nito. Ang sigaw naman ni Waldo pilit na itinuturo ang sariling ina. Ang 3 magkakasabwat ay nagsimulang mag-away-away sa harap ng mga pinakamataas na tao sa lipunan. Nilalantad ang kanilang sariling kabulukan na tila mga uod na nabulabog sa ilalim ng bato. Magsitigil kayo! Ang malakas na sigaw ni Walani ay muling nagpatahimik sa paligid. Inilabas niya ang isang asul na folder mula sa kanyang bag. Doña Winona, akala niyo ba ay hindi ko alam na isinanglan niyo ang mansyong ito sa bangko para suportahan ang inyong marangyang pamumuhay habang ako ang nagbabayad ng lahat ng interest? 1 buwan na ang nakalipas ng kuhanin ng bangko ang ari-ariang ito. At ngayong gabi gusto ko lang ipaalam sa inyo, binili ko na ang mansyong ito ng buo. Ang bawat poste at bawat laryo ng bahay na ito ay akin na. At kayong lahat, wala na kayong puwang dito. Ang tunog ng pagpihit ng malalaking pintuan ng bulwagan ay muling umalingaw-ngaw. Pumasok si Don Nestor, ang ama ni Waldo, na matagal nang nanatiling tahimik sa sariling silid dahil sa karamdaman. Ang bigat ng kanyang bawat hakbang sa makintab na sahig ay tila isang huling hatol ng kamatayan para sa kanyang sariling asawa at anak. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa matinding galit at kahihiyan. Lumapit ang matandang ama sa harap ng entablado. Tiningnan niya si Winona at Waldo nang may matinding pandidiri na mas matalas pa sa anumang kutsilyo. Ang kanyang nanginginig na kamay ay dahan-dahang itinaas, tila naghahanda para sa isang delubyong hinding-hindi nila makakalimutan. Ang bawat yabag ni Don Nestor sa makintab na sahig ay tila isang hatol na nagpapayanig sa pundasyon ng buong mansyon. Ang katahimikan sa loob ng bulwagan ay mas nakabibingi pa kaysa sa anumang sigaw, isang katahimikang puno ng pait at matinding kahihiyan. Tumigil ang matanda sa harap ng kanyang anak na si Waldo, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na matagal niyang kinimkim sa loob ng kanyang mahinang katawan. Isang mabilis at malutong na hampas ng palad ang dumapo sa pisngi ni Waldo, isang tunog ng balat na tumama sa balat na umaling-aungaw sa bawat sulok ng silid. Ang ulo ni Waldo ay tumagilid sa tindi ng impact, at ang kanyang mga tuhod ay tila nawalan ng lakas kaya napaluhod siya sa harap ng kanyang ama. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakatikim siya ng disiplina, ngunit ito ang unang pagkakataon na ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay binalot ng matinding kahihiyan sa harap ng maraming tao. Wala kang utang na loob sa babaeng bumuhay sa atin sa loob ng 7 taon, Waldo? Ang boses ni Don Nestor ay nanginginig sa puot, bawat salita ay may bigat ng isang sumpang hindi na mababawi. Tinalikuran mo ang iyong dangal para sa isang kasinungalingan. Mula sa sandaling ito, tinatanggalan kita ng mana, ng posisyon, at higit sa lahat,
ng karapatang gamitin ang aking apelyido. Hindi kita kilala bilang anak. Bumaling ang matanda sa kanyang asawa na si Winona, na ngayon ay nakatayo sa isang sulok, nanginginig at hindi makatingin ng diretso. At ikaw, Winona, ikaw ang nagturo sa ating anak na maging isang halimaw na mapagsamantala. Ang kasakiman mo ang sumira sa pamilyang ito. Inatasan ni Don Nestor ang mga gwardya na kanina pa nakatayo sa pintuan. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa sahig ay tila isang hudyat ng wakas. Ilabas niyo silang tatlo, ngayon din. Huwag niyong hahayaan na may madala silang kahit anong gamit na hindi sa kanila. Ang damit lang na suot nila ang tanging pag-aari nila sa loob ng mansyong ito. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na lumapit si Doña Winona kay Walani. Bumagsak ang matanda sa kanyang mga tuhod, ang kanyang mga mamahaling hiyas ay tila naging mga kadena ng kahihiyan. Ang kanyang mga luha ay mabilis na pumatak, pilit na humahawak sa laylayan ng asul na trahe ni Walani. Walani Hija, please patawarin mo kami. Isipin mo ang pinagsamahan natin, isipin mo ang utang na loob ng tatay mo kay Nestor. Huwag mo kaming itaboy ng ganito, saan kami pupunta? Tinitigan siya ni Walani nang walang kahit anong emosyon sa kanyang mga mata. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng pagmamahal at pag-unawa, ay tila naging isang matigas na yelo na hindi na kayang tunawin ng anumang pagmamakaawa. Marahan niyang hinugot ang dulo ng kanyang damit mula sa kamay ng matanda. Namatay ang utang na loob ko, Doña Winona, kasama ng bawat piraso ng makina ng aking ama na ipinatapon niyo sa ulan. Ang boses ni Walani ay kasing lamig ng hangin sa hating gabi. Hinayaan niyo akong maging alipin sa sarili kong bahay habang ninanakaw niyo ang aking yaman at dangal. Ang pagpapatawad ay hindi para sa mga taong hindi marunong magsisi. Umalis na kayo. Ang mga gwardya ay dahan-dahang hinawakan ang mga braso ni Winona, Waldo at Winda. Walang nagawa ang tatlo kundi ang magpatihila palabas ng malalaking pintuan ng mansyon. Ang bawat hakbang nila patungo sa labas ay tila isang pagbagsak mula sa langit patungo sa putikan. Sa labas, ang langit ay muling naglabas ng malakas na buhos ng ulan, tila nakikiramay sa pagguho ng kanilang mundo. Itinapon sila sa labas ng gate, sa mismong lugar kung saan hinayaang mabasa ni Winona ang makina ng ama ni Walani. Nakasuot ng mga mamahaling damit na ngayon ay basang-basa at puno ng putik, ang tatlo ay naiwang nanginginig sa gitna ng dilim. Si Winda ay mabilis na lumayo, bitbit ang kanyang peking tiyan na ngayon ay lundo na dahil sa tubig, iniiwan ang mag-inang Winona at Waldo na wala kahit isang barya sa bulsa. Sa loob ng bulwagan, lumapit si Don Nestor kay Walani. Ang matanda ay dahan-dahang yumukod, isang kilos ng pagpapakumbaba na hindi kailanman inasahan ng sinuman. Ang kanyang mga balikat ay tila bumigay sa bigat ng lahat ng nangyari. Patawarin mo kami, Walani. Patawarin mo ang aking pamilya sa lahat ng pasakit na idinulot namin sa iyo. Hindi sapat ang anumang salita upang mabayaran ang 7 taon mong pagdurusa. Hinawakan ni Walani ang nanginginig na kamay ng matanda, isang huling pagpapakita ng respeto. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may isang bagong pangamba ang nabuo. Pagbalik niya sa kanyang opisina sa loob ng mansyon upang ayusin ang mga papeles, napansin niyang ang drawer na dati ay puno ng mga mahahalagang dokumento ay bahagyang nakabukas. Isang mahalagang envelope ang nawawala. Ang envelope na naglalaman ng mga orihinal na titulo at mga lihim na transaksyon ng kumpanya. Ang kanyang puso ay muling tumibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa katotohanang ang labang ito ay tila may isa pang kabanatang hindi pa natatapos. Ang bakanteng espasyo sa ibabaw ng kanyang mesa ay tila isang malalim na hininga matapos ang isang mahabang pagtangis. Alam ni Walani na kinuha ni Doña Winona ang envelope na naglalaman ng mga blueprint, ngunit sa halip na mangamba, isang matipid na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Alam niya ang bawat galaw ng kanyang mga kaaway. Ang ninakaw na dokumento ay isang pain, isang masalimuot na disenyo na tila makabago ngunit puno ng mga butas na sisira sa sinumang susubok na gumamit nito.
Ito ang kanyang huling bitag para sa mga taong hindi tumitigil sa paghahangad ng hindi sa kanila. Sa labas ng mansyon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng mga poste sa kalsada, ang katotohanan ay dahan-dahang sumisibol. Ang balita sa telebisyon noong gabing iyon ay naging usap-usapan sa buong bansa. Nakuhanan ng video ang pag-aresto kina Doña Winona at Waldo sa isang madilim na parking lot habang sinusubukang ibenta ang confidential blueprint sa isang karibal na kumpanya. Ang tunog ng paglak ng mga posas sa kanilang mga pulso ay tila huling tuldok sa kabanata ng kanilang kasakiman. Sila ay kinasuhan ng industrial espionage at grand fraud. Samantala, si Winda ay tuluyan ng naglaho, bit-bit ang huling natitirang barya sa pitaka ni Waldo na palihim niyang kinuha bago siya tumakas patungo sa dilim. Nag-iisa si Walani sa kanyang opisina, hawak ang isang mamahaling panulat. Ang dulo nito ay marahang sumasayaw sa ibabaw ng puting papel. Nag-iiwan ng mga itim na linyang magpapalaya sa kanyang kaluluwa. Ang bawat hagod ng tinta sa annulment papers ay tila pagpapatid sa huling hibla ng tanikalang 7 taon niyang kinaladkad. Ramdam niya ang pag-alis ng isang dambuhalang bigat sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na mas matamis pa kaysa sa anumang tagumpay sa negosyo. Ang kalayaan ay hindi lamang isang dokumento kundi ang muling pagtibok ng kanyang puso para sa sarili. Bago ang lahat ay tuluyang magbago, isang huling pamamaalam ang naganap sa pintuan ng mansyon. Nakatayo si Wena, bitbit ang kanyang mga maleta, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi ngunit may bahid ng bagong pag-asa. I'm leaving, Ate Walani. Pupunta ako sa ibang bansa para mag-aral at magsimula muli. Gusto kong tumayo sa sarili kong mga paa, malayo sa anino ng pamilya ko, ang mahinang sabi ni Wena, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Salamat sa lahat at patawad sa lahat ng nagawa namin. Lumapit si Walani at hinawakan ang mga kamay ng kanyang hipag. Go, Wena! Study hard and build your own life. Ang perang ibinigay ko sa iyo ay hindi utang na loob, kundi puhunan para sa iyong pangarap. Be the woman you were meant to be. Isang mahigpit na yakap ang namagitan sa kanila, isang yakap na nagpapatunay na sa gitna ng pagkabulok, may isang usbong ng kabutihang nanatili. Kinabukasan, binisita ni Walani si Waldo sa kulungan. Ang lalaking dati ay tinitingala niya ay ngayon ay nakaupo sa likod ng rehas, ang mga damit ay gusot at ang muka ay puno ng desperation. Nang makita si Walani, mabilis itong lumapit at nakiusap. Ang mga kamay ay pilit na umaabot sa pagitan ng mga bakal. Walani, please, ipananggal mo ako. Sabihin mo sa kanila na nagkamali lang tayo. I still love you, hon. Gagawin ko ang lahat, magbabago ako. Ang pagmamakaawa ni Waldo, ang boses ay puno ng huwad na pagsisisi. Tinitigan siya ni Walani ng matagal, tinitimbang ang bawat alaala ng 7 taon. Pagkatapos, dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang singsing sa kasal. Walang galit, walang sigaw. Inilapag niya ang gintong singsing sa ibabaw ng malamig na mesa sa harap ni Waldo. Ang tunog ng pagtama ng metal sa semento ay tila huling hininga ng kanilang relasyon. Hindi pag-ibig ang nararamdaman mo, Waldo. Panghihinayang iyan dahil nawala ang iyong pagkukunan ng yaman, ang mahinahong sagot ni Walani. Pinatatawad na kita, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko nang bitbitin ang puot sa puso ko habang naglalakad ako patungo sa aking bagong simula. Goodbye, Waldo. Tumalikod si Walani at naglakad palabas, iniwan ang mga hikbi ng lalaking hindi kailanman natutong magpahalaga. Pag-uwi niya sa kanyang bagong penthouse, isang malaking kahon na gawa sa lumang kahoy ang bumulaga sa kanyang pintuan. Ang amoy ng pinakinis na kahoy ay tila pamilyar, tila yakap ng isang nakaraan na puno ng kalinga. May nakasulat na isang maikling nota sa ibabaw nito, mga salitang nagpahinto sa kanyang mundo. Para sa anak na hindi nakalimot. Nang dahan-dahan niyang buksan ang takip ng kahon, isang liwanag ang tila tumama sa kanyang muka at ang kanyang mga daliri ay nagsimulang manginig sa gitna ng isang matinding kaba at pananabik. Dahan-dahang binuksan ni Walani ang takip ng dambuhalang kahon na yari sa Nara,
Ang amoy ng sariwang barnis at amoy ng matandang kahoy ay agad na humaplos sa kanyang mga alaala. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang hininga ay tila napatid sa gitna ng kanyang lalamunan nang tumambad sa kanya ang nilalaman nito. Doon sa loob ng malambot na telang pelos ay nakahimlay ang isang perpektong miniature ng antique wooden loom ng kanyang ama. Bawat maliit na bahagi nito mula sa mga masiselang sinulid hanggang sa mga inukit na disenyo sa gilid ay muling binuo ng may matinding pag-iingat. Ito ang makinang winasak ni Doña Winona sa gitna ng ulan. Ngunit ngayon, ito ay muling nabuhay sa isang mas maliit ngunit mas matatag na anyo. Kinuha ni Walani ang kalakip na liham mula kay Don Nestor. Ang sulat kamay ng matanda ay bahagyang nanginginig. Bawat dulo ng letra ay tila may dalang pakiusap para sa kapatawaran. Ipinagawa ko ito sa pinakamahusay na mang-uukit sa aming bayan, Walani. Alam kong hindi nito maibabalik ang 7 taon mong luha, ngunit hayaan mong ito ang maging simbolo ng aking pagsisisi. Ipinamana ko sa iyo ang bawat hibla ng aking paggalang. Para sa anak na hindi nakalimot sa kanyang pinagmulan, naway dalahin ka ng makinang ito sa rurok ng iyong tunay na kaligayahan. Napahikbi si Walani, ngunit ang mga luhang pumatak sa kanyang pisngi ay hindi na mga luha ng pait, kundi mga luhang naglilinis sa huling bakas ng kanyang pagdurusa. Sa sandaling iyon, ang pinto ng kanyang silid ay marahang bumukas. Pumasok si Manang Rosa, dala ang isang tasa ng paboritong kape ni Walani. Ang matandang kasambahay ay hindi na nakasuot ng uniforme, kundi isang maayos na bestida na binili ni Walani para sa kanya. Sa mansyong ito, si Manang Rosa ay hindi na isang utusan, kundi ang tanging ina na nagparamdam kay Walani ng totoong kalinga. Hija, mainit pa ang kape mo. Huwag mo nang isipin ang mga taong wala na sa buhay mo. Ang malambing na boses ni Manang Rosa ay tila isang mainit na kumot na bumabalot sa puso ni Walani. Hinawakan ni Walani ang mga magaspang at kulubot na kamay ng matanda. Dahan-dahan niya itong ipinatong sa kanyang sariling pisngi upang damhin ang tibay ng isang pag-ibig na hindi nang hihingi ng kapalit. Salamat, Nay Rosa. Salamat dahil nanatili ka. Lumipas ang mga buwan at ang pangalan ni Walani ay hindi na lamang naging simbolo ng isang biktima ng melodrama sa radyo at telebisyon. Ang kanyang kumpanya ay naging sentro ng sining ng paghahabi sa buong mundo. Sa isang malaking international fashion show, ang mga telang hinabi mula sa kanyang mga disenyo ay rumarampa sa ilalim ng mga makukulay na ilaw, hinahangaan ng mga dayuhan dahil sa lalim ng kwento sa likod ng bawat himaymay. Ang sining ng kanyang ama ay hindi lamang muling nabuhay, kundi naging ginto na kinikilala sa bawat sulok ng daigdig. Isang gabi, habang nag-iisa sa kanyang opisina, tinitigan ni Walani ang maliit na peklat ng paso sa kanyang palad. Ang sugat na nakuha niya noong gabing nasunog ang polo ni Waldo. Ang peklat na iyon ay hindi na nagpapaalala sa kanya ng sakit. Sa halip, ito ay tila isang gintong mantsa sa kanyang balat, isang patunay na ang bawat pagkabasag ay maaari pang buuin ng mas maganda at mas matibay. Tulad ng sining ng kintsugi, ang kanyang mga sugat ang nagbigay sa kanya ng tunay na halaga. Tumayo si Walani at lumabas sa malawak na balkonahe ng kanyang bagong penthouse. Ang malamig na hangin ng gabi ay humahaplos sa kanyang buhok at ang mga ilaw ng buong syudad sa ibaba ay tila mga bituing bumagsak sa lupa para lamang bigyan siya ng liwanag. Wala na ang takot, wala na ang pagsisisi. Ang bawat malalim na hininga na kanyang kinukuha ay puno ng amoy ng kalayaan. Tumingala siya sa langit kung saan ang buwan ay tila nakangiti sa kanya ng buong ningning. Sa ilalim ng malawak na kalawakan, alam ni Walani na ang kanyang paglalakbay ay hindi nagtapos sa paghihiganti, kundi sa pagtuklas sa sarili niyang ningning. Ang babaeng dati ay dahan-dahang namamatay sa loob ng isang mansyon, ay ngayon ay ganap ng muling nabuhay sa ilalim ng sariling kapangyarihan. 1 taon ang mabilis na lumipas, tila isang mahabang tela na hinabi ng panahon, puno ng mga buhol ngunit natapos ng may kagandahan. Ang sikat ng araw sa umagang iyon ay pumasok sa malawak na bintana ng bagong gawaing silid ni Walani
nagbibigay ng ginintuang liwanag sa mga hibla ng makukulay na sinulid na nakasabit sa paligid. Ang amoy ng sariwang tsaa at ang halimuyak ng mga bulaklak sa florera ay nagbibigay ng isang uri ng kapayapaan na 7 taon niyang ipinagkait sa sarili. Nakatanggap si Walani ng isang balita mula sa kanyang dating tauhan tungkol sa kanyang nakaraang pamilya. Si Waldo at Doña Winona ay nabubuhay na ngayon sa isang maliit at madilim na paupahan sa labas ng lungsod, malayo sa karangyaan ng mansyong dati nilang kinatatayuan. Ang balita ay nagsasabing namumulot na lamang sila ng mga tira-tirang pagkain at palaging nag-aaway dahil sa bawat barya na kanilang nahahawakan. Ngunit sa pagdinig ng balitang ito, walang kahit anong kislap ng galit o tuwa ang dumaan sa mga mata ni Walani. Ang matinding puot na dati ay sumasakal sa kanyang dibdib ay napalitan na ng isang malalim at malamig na kawalan ng pakialam. Napagtanto niya na ang pinakamataas na anyo ng paghihiganti ay hindi ang makitang nagdurusa ang kaaway, kundi ang tuluyang paglimot sa kanila na tila ba hindi sila kailanman naging bahagi ng kanyang mundo. Dahan-dahan siyang naupo sa kanyang hapag at kinuha ang kanyang diary. Ang dulo ng kanyang pluma ay maingat na sumulat ng mga salitang naging sandigan niya sa gitna ng unos. Ang bawat titik ay may dalang bigat ng karanasan at liwanag ng karunungan. Isinulat niya, "Ang kabutihan na walang hangganan ay hindi kabayanihan, kundi isang paanyaya sa mga mapagsamantala. Ang tunay na pagmamahal sa kapwa ay nagsisimula sa pagtatakda ng ranhi o hangganan para sa sarili. At para sa bawat babaeng nakikinig sa tibok ng kanyang sariling puso, tandaan niyo ito. Ang inyong kakayahang tumayo sa sariling mga paa ang pinakamagandang hiyas na maaari ninyong isuot." Pumasok si Manang Rosa sa silid, bitbit ang isang tray ng merienda. Ang matanda ay nakangiti. Ang bawat kulubot sa kanyang muka ay tila mga linya ng kwentong puno ng katatagan. "Hija, may mga bisitang naghihintay sa iyo sa ibaba. Ang mga batang nagnanais matutong maghabi ng kanilang sariling kinabukasan." Isang marahang haplos ang ibinigay ni Walani sa balikat ng matanda bago siya tumayo ng may bagong sigla. Bago lumabas ng silid, tiningnan ni Walani ang kanyang pulso. Naroon pa rin ang isang lumang pulang sinulid na matagal nang nakatali, isang simbolo ng utang na loob na dati ay nagpabigat sa kanyang mga kamay. Sa gitna ng katahimikan, kinuha niya ang isang maliit na gunting at marahang pinutol ang sinulid na iyon. Ang tunog ng paghihiwalay ng mga hibla ay tila huling hudyat ng kanyang ganap na paglaya. Hinayaan niyang tangayin ng mahinang ihip ng hangin ang sinulid palabas ng bintana hanggang sa mawala ito sa malawak na kalangitan. Nakangiting humarap si Walani sa pintuan, handang tanggapin ang bawat bagong umaga na darating. Ang babaeng dati ay dumanas ng matinding kadiliman, ay ngayon ay siya nang nagbibigay ng liwanag sa iba. Ang kanyang sining, ang kanyang buhay at ang kanyang kaluluwa ay sa wakas ay naging ganap na malaya. Ang kwento ng kanyang pagdurusa ay nagtapos na at ang bawat bagong araw ay isang puting tela na handa na niyang habihan ng sariling kaligayahan. Isang malalim na paghinga, isang huling sulyap sa nakaraan at isang matapang na hakbang patungo sa hinaharap na siya mismo ang humubog.